horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mister, naubos ng hilig. Pati manikurista, kinakabig. Nalaman ng asawa niya, naging kami. Ano naman magagawa ko kung talagang gusto niya sa akin? Tao lang naman ako. Di bali yung sana kung nangangaliwa, kung may pera, hindi nangangaliwa. Kung pa nagpapakain sa kanya, bulag na nga, babaero pa. Di pa na kontento sa banding, siya rin daw ay umiibig. Yun nga, hinahanap ko yung pagkakulang para sa akin, o hindi niya ako nagbibigay. Kasi wala na akong time mag-asawa ko kasi ang dami ko ng anak. Kaibigan ko yun, nagmamanicure. Yung pala, pag wala ako pumupunta sa bahay kasi daanan niya lang yung bahay namin. Tao lang naman ako na marunong magmahal sa ibang tao. Siguradong Gera Patani na naman i-catch. Kaya mga ate, mga kuya, tara at face to face na! Sausaero, Sausaera! Let's get ready for Sausawa! Pwede rin sa battery. Kasi nga naman, itong si Mrs. Laging hindi po pwede. Naku, Hans, usapang kalukadidang na naman ito. Kaya I'm sure makaka-relate ang mga Mrs. Huwag sana mag-init ang ulo nila. Naku, Chang, pakiramdam ko nga. May mga manggigigil na naman. At naiintriga ako sa pwede sa baterya, pwede sa kuryente. Anong ibig sabihin, mga kasawsawan? Gising, B1 at B2. Baka malamog kayo na parang saging, wag naman. At para bigyan ng magandang advice ang ating mga bisita, kasama pa rin natin sina Attorney John Philip Reyes, Dr. Camille Garcia, Father Sonny Merida, ang ating pong mahal na trio Tagabayo. Kaya naman, Pilipinas, ano ba ang inaantay nyo? Let's make it a come on! Face to face na! Lima na raw kasi ang anak nila, kaya para hindi na dumami kay Mister, ayaw na raw niyang magpatabi. At ito raw ang hindi naintindihan ng Mister niya. Abay, mukhang kailangan natin ipaintindi ito sa kanya ngayong araw na ito. Tawagin na po natin si Marisa Adona. Pasok! Magandang umaga po sa inyo, Ate Marisa. Naku, balita ko, 5 na ang anak ninyo. Ilang taon kayo nung nanganak sa panganay? 30 yata po. Hindi ko na po matandaan. Hindi nyo na matandaan. Kasi po marami na akong anak eh. Pero ngayon po, ilang taon na kayo? 43. 43. Ang panganay po ninyo? 11. 11. So, bilang tayo. Bilang. 32 kayo nung una pong nagka-anak. Oo. Late na rin. Bakit po kayo late na
nag-asawa? May anak po ako sa una. Oh, sorry naman, hindi pala natin niliwanag. Meron po kayong anak sa una, Opo. ilan? 3 po. 3. Apo. So, tanungin natin, ilan po ba lahat-lahat? 8 po. Ay, 8, kaya, bongga. So, yung panganay po talaga ninyo, kabilang dun sa 8, ay ilang taon na? 21 na po. 21. So, bilang ulit, ilang taon kayo noon? 22. Ganon. 21, 22. Opo. Nung una pala kayong nagkaanak. So, ano pong nangyari? Bakit yung pong unang asawa ninyo, nagkahiwalay po ba? O pumanaw po? Ano pong nangyari? Nagkahiwalay po. Opo. Kasal po kayo doon? Hindi po. Hindi. Hindi na po ako sa kasal sa pangalawa. Sa pangalawa po Opo. kayo kasal. Ano pong pangalan nitong pangalawang mister po ninyo? Angelito Adona. Si Angelito. Gano'n na po kayo katagal? 12 years na po. Okay, 12 years. Na banggit ko po na medyo nagkakaroon kayo ng problema ni Mang Angelito na hindi niya nauunawaan yung pong parang sinasabi niyo na ayaw niyo nang madagdagan ang anak po ninyo. Opo. Paano po ba ninyo pinaliwanag sa kanya? Lagi ko po pinapaliwanag sa kanya. Busog po yung baba niya, gutom naman yung taas. Sabi ko, madadamay sa hirap yung mga bata. Hindi po Oo. mapapag-aral ng maayos. Pati nga po sa pagkain, isang beses na lang kumain sa isang araw. Naku po. Lagi lang nakatigas yung niya. Yung tatlo po munang anak ninyo sa una, kasama po ba ninyo ni Hindi po, Mang hindi Angelito? po, hindi po. Naiwan po doon sa Opo. kanilang ama. May pamilya na po yung isa. So hindi niyo na po yun Hindi na po pinapaaral. responsibilidad. So talagang ang responsibilidad niyo na lang po ay Yung itong 5. Opo. Oo, so yun po ang sinasabi ninyo kay Mang Angelito na medyo hirap kayong buhayin ang 5 na yun. Opo, kasi wala Bakit po siyang hindi po trabaho. niya nauunawaan? Wala siyang trabaho? Opo, nabulag po siya eh. Oho, bakit po siya nabulag? Natalsikan ng concrete nail yung mata niya. Oh, so doon nagka-problema na kayo. So Oo, hindi doon po po. siya nakakapagtrabaho. Opo. So ngayon, pagka po nasa bahay lang siya, ano pong ginagawa niya? Lagi nakasigaw, mainit ang ulo. Galit po sa inyo. Galit po kasi lagi daw po ako wala. Saan daw po ako nagpupunta? Ay, saan nga ba Kasi kayo pupunta? nagpapabenta po yung mga kapitbahay namin ng mga DVD, cellphone. Nagbebenta Opo, kayo. So nagbebenta po. kumbaga parang lumabas, kayo na ang nagtatrabaho. Ang gusto po kasi niya mangyari, pag nakakita na ako ng 1 kilong bigas, 2 kilong bigas, humiga na ako sa tabi niya. Naman na kami. Yun ang gusto niya. So pag tumatanggi po kayo, ano pong sinasabi ninyo? Sabi ko lang. So ano naman po ang sabi niya? Ilang taon na po ba si Mang Angelito? Pumapayag siya siguro sa isang beses, pero pag pangalawa hindi na pwede. Masarap daw yung talaga Gaano po katotoo na itong away ninyo ni Mang Angelito umabot sa puntong pinakulong niyo siya? Bakit Opo, po? kasi po nung gusto niya pertel po ako. Sakit pakinggan ang tini. Pertel po ako. Alam ko po magbubuntis ako eh. Oo. Sabi ko hindi pwede. Sa linggo na lang sabi ko. Sa linggo kasi pwede na. So sa makatuwid, tumatanggi po kayo. Patanggi sabi ko ka na lang. Eh nakainom. Oo. Medyo nakainom. Hindi naman daw niya sa loob. Ilalabas naman daw niya. Eh ayaw ko po. Sinuntok ako sa ita. Di gumanti po ako. Wala po ko nagawa. Panay blaka yung mukha ko. So pinakulong po ninyo? Pinakulong ko po sa Bakit po nakalabas ulit? Kasi po nakiusap yung anak ko, mama, si papa. Ano naman po itong pangyayaring napag-alaman ko tungkol sa nagpamanicure, itong si Mang Angelito? Ano nangyari doon? Hindi ko po alam yun. Sabi lang nila, yung asawa ko daw, lagi may kausap na yun, si Mary Ann, lagi nagpapamanicure. Sabi ko, wala nang pera, yun nagpapamanicure pa. Oo nga, hindi nga nagtatrabaho. O paano? Saan kinukuha yung pambayad sa manicure? Sabi ko siguro yung kanya pinamamanicure. So, sa makatuwid, binabalik-balikan yung manicurista. Opo, kasi yung bahay po namin, daanan lang po yun ni Mary Ann eh. Ng manicurista, daanan lang po niya sa amin yun. Nakumpirma niyo po ba na meron talaga na nangyayaring milagro? May nagsumbong po sa akin. Ano sabi? Yung yung asawa mo, sweet na sweet kay Mary Ann. Lagi sila magkakwentuhan. Hayaan mo siya, hindi naman papatulan. Walang pera asawa ko eh. Diretso ang tanong, naligayahan po ba kayo noon o nalungkot kayo? Hindi ako naniwala kasi
sabi ko okay lang, para ako siya sa iba. Pero hindi naman papatulan talaga kasi walang pera yung asawa ko eh. Diretsa ang tanong mo ulit, paano kung nagkaroon pa siya ng anak sa iba? Yun lang. Wala na siya papakain. Eh paano nga po nga talaga pagka merong iba? Eh may asawa po yung Marian eh. Oh! Oo! Eh ba makakaputol ng yung asawa ni Marian? Hindi Ay, ako. patay tayo dyan. Eh, hindi nga lang daw manicure ang serbisyong binibigay niya sa asawa ni Ate Marisa na si Angelito. Aba, totoo ba ang mga narinig namin na nakikita mo silang sweet na sweet? Sa Esquinita, narito si Mary Ann Inday Rosales. Pasok! Sandali lang, Ate Marisa! Sandali lang po! Kapal mo may chikinini ka. Kaya yan ang ebidensya na kawalang asawa mo ng isang araw kaya nasa akin. Ayun ang ebidensya ko. Wala nga mati ang kamutin mo. Ayan, nakikita kamutin mo. Totoo ba ang mga sinasabi ni Ate Marisa na nakikita kayong sweet na sweet sa Esquinita? Hindi ko po alam kung nakita po niya kami na sweet ng asawa niya, dapat sinugod na ako. Eh, pero mayroon din daw po kayong... Iwalay po ako sa asawa. Oh. Iwalay! Hindi Ah, kayo walay na ako asawa mo. Nangangapi lang niya. Alam mo ba na ang problema ni Ate Marisa? Hinera mo asawa Ang ko. mo. Bumili ka steel brush para tagakamot. Ate Inday, alam mo bang namumblema na nga si Ate Marisa kay Mang Angelito dahil nga hindi mapakain ang 5 anak. Yun na nga po problema ng asawa niya si Angelito, yung mahal ko. Oh! Problema niya si Angelito na mahal ko. Abay, problema ni Ate Inday. At bakit niya mahal? Hoy, bibitinin namin kayo ha. Magbabalik ang face to face. Kung tatanungin kita ngayon, kung ikukumpara mo si Mang Angelito sa isang potahe, ano yun? Papaitan. Hindi. Sisid. Sisig! Isig, mainit, maanghang. So, ibig sabihin ba ng sisig, sabi ni Hans, mainit, maanghang? Opo. Oh. Eh, hindi ka nga marunong sumayaw eh. Don't go away. Wala siyang problema dito, sabi ni Ate Inday. So, Ate Inday, alam mong pinoproblema ni Ate Marisa. Pinaproblema lang po sa ninong asawa nung mahal ko. Talagang mahal ko siya, lahat binibigay niya sa akin, hindi sa'yo. Saksak mo. Anong sige, ibibigay sige, niya sige. sa'yo? Eh, wala ka Lahat. daw trabaho. Wala man siyang trabaho, hindi niya alam kasi. It's a sideline siya. Pinasisingit ko po doon sa kumpare namin na isa na mag-sideline siya para kahit paano, meron siyang income, may ibibigay sa mga bata. Paano ba kayo naging close ni Mang Angelito? Nagpalinis po sa akin nung dumaan po ako sa iskinita ng bahay nila. Pambayad yun. Ngayon, sabi niya, Miss, naglilinis ka ba ng kuko? Tumingin ako. O talaga? Baka sabi, Ale, naglilinis ka O talaga? Kaya yun, sabi niya, oo, magpapalinis ka ba? Nagpalinis siya. Kapal mukha mo, At siyempre papiling pa naman, talaga. nung nagpalinis sa akin, birthday ko pa. Oh, birthday mo! Tandang-tanda mo ang lahat. Ngayon, sabi niya sa akin, sige, magpalinis ako. Magkano ang bayad? Sabi niya, 50. Sabi ko. O, tapos? Sabi niya, sige, sa susunod pa ako naman. Eh, ang ganda na shot ko, tsang ami. Diyos ko, hindi ba naman ikaw maaakit kung ikaw ang maging lalaki? Labas ang aking tuloy. Tanggalin mo yung bra. Okay, sandali lang. Sa'yo, oh. So, nakailang pagpapalinis si Mang Angelito bago kayo naging close? Hindi ko na po mabilang. At Kasi bago kayo nagkaroon ng something, mayroon din po mga sa isang linggo, 3 beses, 2, ganyan. ang pagmamamanicure o pagsa-something-something? Something po. Oh my! Ang dami Hindi ka ba parang nagduda kay Mang Angelito? Bakit Hindi gano'n? naman po, kasi sabi ko sa kanya, hindi ka ba uuwi? Hindi ako uuwi kasi wala naman akong aabutan doon. Lagi na mawala yung misis ko. Okay, diretso ang tanong, hindi ka ba natatakot na mabuntis? Eh, hindi naman po. Nainom ka ba?
Hindi rin po. So, bahala na si Batman. Oh, kung magkakaroon na kami ng baby, bakit hindi? Pananagutan naman daw. Wow! So, pinaninindigan mo talaga, Ate Inday, na mahal mo siya. Mahal ka ba ni Mang Angelito? Ay, sobra po. Bakit mo nasabi? Lahat ibinibigay niya sa akin. Paano lahat? Kulang na lang magbahay talaga kami, mag-ibin na lang kami. Bakit hindi ba kayo nagsasama? Para kami na lang dalawa, gusto nga rin iwan yung asawa niya, di marunong magluto. Di marunong magluto. Paano yung mga anak? Paano yung mga bata? Tahan na lang daw niya. Kung magkaroon siya Wala nga siyang pagsuporta sa anak bulag na, makakakuha magandang trabaho. Eh kasi nga pinipilit mo eh. Pakialam mo. Marami akong alam. Ako na mapag-usapan na ano ba ang paborito mong niluluto kay Kuya Lito? Sinigang? Opo. Okay. Ano pa? Adobo. Ay, adobo. Kung tatanungin kita ngayon, kung ikukumpara mo si Mang Angelito sa isang potahe, ano yun? Papaitan. Hindi. Alam mo, hindi pa ako nakakatikim ng papaitan, pero parang sa tunog pa lang, mapait. Sisit. Sisig! Init maanghang. So, ibig sabihin ba ng sisig, sabi ni Hans, mainit, maanghang? Opo. Hot na hot. Oh. Eh, hindi ka nga marunong sumayaw eh. Diba? Oh, marunong ka ba yan? Sige nga, sumayaw ka kung marunong ka. Sige. Sige, sumayaw ka. Alam mo, direct dapat makolekta natin yung mga dance step natin dito. Ang dami na nating natutunang dance step. Bakit hindi ko ba na-master? Sa anniversary lahat, ipakita yan. Eh, ang gusto kong malaman sa dalawa, Ate Marisa, may kilala ka bang MJ? Meron po, bakla. Aray! Ikaw, may kilala kang MJ, Ate Inday? Meron po. Oh. Abay, mamaya alamin natin kung yung MJ na kakilala nila ay iisa pa. Pero teka muna, unahin ko lang kay attorney, parang ang nangyayari po kasi dito, attorney, ay may kaguluhan sa mga bagay-bagay. Una na lahat dito ay itong si Mang Angelito. Yung ginagawa po ba niya na pagpilit kay Ate Marisa na sila ay magtalik, meron po bang nalalabag si Mang Angelito doon? Bilang sila po ay kasal, mag-asawa, yun po ay lumalabas, obligasyon ni Ate Marisa. Pero kung pinipilit na po ba, may nalalabag po ba doon si Mang Angelito? Meron po siyang sang-ayon po sa ating batas, ito po ay maaaring tawagin na marital rape. Dahil po, sabi nga po sa isang desisyon ng Supreme Court in People versus Bautista, love is not a license for lust. Hindi mo pwedeng pilitin ang asawa mo kung ang against sa kanyang kagustuhan. Maraming salamat, Attorney John. So mga kasawsawan, narinig na natin ang panig ng dalawang babaeng umiibig. Abay, ano nga naman daw ang masama kung sila'y umibig sa isang lalaki nga lang? Yun nga ang problema, Chang. Naku, siguro ikagwapo nitong lalaking ito. At ngayon nga ay pinag-aawayan nitong dalawa nating bisitang babae. Ang katanungan, mga kasawsawan, aba, sa tingin nyo, kanino dapat mapunta ang boylet? Sa una ba? Sa original na nasa puti? O dito sa ikalawa na talagang willing at bigay todo para sa kanyang pagmamahal? Magbotohan tayo! Go! Siyang mukhang karamihan ng mga sausawera natin, mukhang mga number 1. Kaya parang natural lang na ang kanilang simpatsya talaga ay mapunta din doon sa original, ika nga at sa legal. At yun nga, ang pagtanggi ay hindi dahilan para humanap ng ibang kandungan. Yan ang ating botohan. Ate Marisa, gusto ko lang malaman, may kilala ka bang MJ? O, yung bakla po. Yung lagi po doon sa amin dumadaan. Okay. Malapit kayo doon? Opo, nakikipagkwentuhan lang po. Kapit-bahay nyo, doon lang. Malayo din. Sabi ng asawa mo doon sa baklang yun. Di mo lang alam.
Ikaw, kilala mo yung MJ. O sinabi po sa akin. Bakit alam mo? Eh kasi sa akin yung sinabi, binibigyan din siya ng pera eh. Bakit? Hindi ako nakikinukuha, binibigyan din siya. Sino nga ba ang sinasabing Becky na MJ De Jesus na yan? Narito, pasok! Sandali lang, MJ! Naku, babae yan! Diretsang tanong, so kailan pa kayo, MJ, nitong si Mang Angelito? November 4, 2010. Matagal na! So parang lumalabas na una si MJ kesa kay Ate Inday. Abay, walang kagatol-gatol. Inamin niya na 2 years na kayo halos. Oh my! Ang kwento ng pag-iibigan ni Kuya Angelito at nitong si MJ. Baka tutukan niyo. Magbabalik po ang Facebook. MJ, sabi ni Inday, sila daw ni Kuya Angelito kung magkita 3 times a week. Kayo? 1 week. Once a week. Bakit ka pumapayag na isang beses lang sa isang linggo? Kasi sulit naman po 24 hours naman po kami. Kasi po, Bakit hindi mo kinakaya, Hans? Wala akong ganyan. Facebook sausawa na, mga kapatid. Mitch, dito sa TV5. Kanina po, sabi ni Ate Marisa, hindi niya alam ang tungkol kay MJ at inamin nga ni MJ na sila ni Mang Angelito November 2010. Paano naging kayo? Saan kayo nagkakilala? sa lugawan po ng in-offer niya po ako doon na pumasok sa... Mas maganda naman kasi ako sa'yo dahil galing ako na... Nag-forward ako ng lugawan. So nagtitiis lang ako doon para as no as possible na makapagbigay ako ng pera sa asawa mo na pagtustos ng anak mo. Bagay sa'yo, magbayad na lang para may pumatol Okay. sa'yo. Paano kayo naging malapit ni Mang Angelito? Ano bang tawag mo sa kanya? Anong palayaw niya? Be, Be! Paano kayo naging close ni Behe? lagi ko po siyang siniserve sa pag tuwing kakain po siya ng lugaw. Minsan Nabanggit ba niya sa'yo kung may mga anak siya, may asawa siya? Wala po siyang Oh. binabanggit. Ang sabi niya sa akin, matandang binata po siya. Oh. So, Wala siyang bahay. gaano katagal bago naging super close kayo? At Kasi- masasabi mong kayo na, parang ganon. 1 week lang po. 1 week lang. Okay. So, after 1 week, kayo na, nag-something-something na agad-agad? Yes. So, after noon, maayos naman yung pagsasama nyo. Maayos naman po. Kailan mo nalaman na meron palang anak, itong si Behe? Nung nalaman ko na lang po na ang sabi niya sa akin, may sore eyes po yung mata niyang kabila. Nung nalaman kong hindi pala totoong sore eyes, talagang may tama na yung mata niya. Na-aksidente pala siya. Na-aksidente pala. Oo. Doon ako nag-inquire sa Kamarin Caloocan. Doon sa pinagtatrabahuan Yes. niya, kung anong informasyon tungkol sa kanya. Hindi Nag-imbestiga naman- ka. Nag-imbestiga po ako Anong na nalaman mo sa pag-iimbestiga? hindi naman po totoong nagkaroon siya ng sore eyes. At mayroon po akong nalaman na may asawa siya at yung 5 ang anak niya bukod pa dun sa Kinumpronta mo siya tungkol doon. Opo. Anong sabi niya? Hindi siya nagsabi ng totoo sa akin. Pero Sabi kahit ko, nangyari tinanggap ko yun, pa rin po. tinanggap mo pa rin. Tinanggap ko pa rin Oo. po. Ang tanong, sa palagay mo ba, seryoso si Mang Angelito sa'yo? Hindi ko lang po alam. Okay. Kailan naman nangyaring may Inday na pumasok? January 23 po. Oo. Ito lang 2000. Paano mo nalaman ang tungkol kay Ate Inday? Nagkwento rin po to sa akin. Magkakilala kayo? Hindi po, nung kumain po ako doon sa lugawan. Oo. Madalas po siya. Kasi yung mahal ko, nagkwento sa akin. Kakilala talaga yung mga makakate. Hindi ko siya kilala. Kakilala. Yung makakate. Sa katunayan, Kilala namin, hindi kami aamin. Dahil wala sa naman akin kami niya dapat nagpaparelax ng buhok. Para Nako. nag-aagawan nyo ah. Kala ko pa kayo papalipan yung buhok niya. Naiintindihan namin siya eh. Ikaw hindi ka marunong makain. Marunong ka mag-ayos sa sarili mo. Hindi ka Dapat hindi ka iwanan. papalitan. Dapat hindi kayo nangungonsinti. May maliliit na anak Ang yun. tanong ko, Ate Binibigyan ka Inday. namin ang asawa mo eh, kahit paano. Bakit alam ko ba na may anak ka? So, Ate Alam ko ba na may
Inday, nung nalaman mo, sandali lang MJ. So nung nalaman mo, Ate Inday, na may MJ, okay lang sa'yo. Okay lang po. At Dahil nung nalaman mo MJ na may Inday, okay lang din sa'yo. Okay lang po, Paano pero kung ibang Becky? hindi naman po ako papayag. Oh, bakit? Kasi po, bakla na nga po ako, binabakla pa po ako ng isa kong, kapwa kong bakla. Bakla na nga ako sinila. Sa palagay mo, MJ, gaano kasaya si Mang Angelito sa'yo? Masaya po siya pag time na nagsasama kami o pagdating Kung ng... masaya siya, bakit naghanap pa ng Inday nga? Kasi nung nalaman ko, parang nawalan ako ng unting gana sa kanya. So 100% napunta ng 25%. Oh, ganun ang laki ng binaba, ah. Laki po ng binaba. Oo. Pero pag naga-something, Pag nagano po kami, 100% kasi po kami. Ang Sa babae. asawa mo kasi, hindi ko malaman kung bakla niya ako rin siya. May karamdaman, may kasarapan. Diba? ang tanong ko naman, Ate Inday, deretsahan, hindi ka ba parang kinabahan nung nalaman mo na may Becky kang kaagaw kay mahal mo? mas magaling naman siguro kay Becky niya. Oh. Kasi ako, magkakaanak ako sa kanya, siya hindi siya magkakaanak doon. Sa palagay mo ba na pag nagkaanak ka kay Mang Angelito, magtatagal kayo at magiging matibay ang pagsasama nyo? Nasa sa kanya na po yun. Basta ako, kung sakali kami magkaanak, bubuhayin ko para sa kanya. Abay, Doktora, unahin po natin itong problema ni Ate Marisa na siya po ay pinipilit ng kanyang mister na sila ay magtalik at parang ang pakiramdam niya ay dapat hindi na kasi 5 anak na, hindi mapaaral. Pero syempre, iniisip din po niya yung kanyang obligasyon. Paano po ba yun? Basically, Chang, kasi yung mga edad nila, lalo na itong kay Angelito at saka itong kay Ate Marisa, ang tendency kasi medyo nagkakaroon ng tinatawag nating hormonal imbalance. Dahil ito yung start ng mga premenopausal at saka yung pre-andropause. So pag yung mga nasa ganong estado, doon nagkakaroon ng sinasabi na natin na sumusobra kumisan yung libido ng isa at yung isa naman medyo bumababa. Una-una, no, siguro, dapat mong isipin dito, may mga pagkakataon kung siya ay nasa sobrahan, pwede naman na itong kanyang yung libido ay mababa, ay bumaba, at ikaw naman, pwedeng itaas. Paano yun? Kumisa sa mga pagkain kinakain natin, hindi kinakailangan na sabihin yung mamamahalin yung pagkain para mag-induce ng aphrodisiac at saka yung anaphrodisiac. So parang sinabi mo na ikaw, ate, pwede kang kumain ng maraming mani, yung nuts, kasi yun talagang aphrodisiac ang mani. Ilabas ang mani! Wala pa ba? Wala pa, Dok. Mag-order pa lang. Tapos, alam mo, ito namang isa, itong si Kuya naman, pakainin mo ng ng maraming taho. Kasi alam niya sa babae, ang taho. Taho. Oh, dahil kasi sa babae, ang taho, nag-i-increase ng estrogen level. Kakain ka ng... So, kailangan si Mang Angelito pakainin ng taho, ganun ba Ay, yun? ganun. Kumbaga sa ibabalanse natin. Ibabalanse. Kasi may mga pagkakataon na hindi natin alam, yung nakakain natin, actually nakaka-induce or nakaka-reduce nung tinatawag nating So, ang libido. babae dapat umiwas sa taho, ganun ba? Hindi, ang babae nga nagtataho. Nagtataho. Oo, ang kasi babae. i-increase ang estrogen level. Naku. MJ, sabi ni Inday, sila daw ni Kuya Angelito kung magkita 3 times a week. Kayo? 1 week po. Once a week. Bakit ka pumapayag na isang beses lang sa isang linggo? Kasi sulit naman po 24 hours naman po kami. Kasi po, Bakit hindi mo kinakaya, Hans? Wala akong ganyan. Abay, bakit nga ba hindi niya naintindihan ang asawa niya nung sinabing, teka lang muna, ay hindi na muna tayo dapat mag-anak, so wala munang kalabitan. At bakit kailangan pa niya ng 2 kalukadidang? May babae na, may Becky pa. I'm sure meron naman siyang dahilan. Ano kaya ang kanyang paliwanag? Narito po, si Angelito Boyet Adona. Pasok! Sandali lang po, Ate Marisa. Sandali lang po. Kasalanan yan. Ikaw
Oo, may kasalanan. Wala akong kasalanan. Kaya kasi nagbibigay eh. Diretso ang tanong, Kuya Angelito. Kayo po ni Inday? Po, meron po kami relasyon po niyan. Meron po kayong relasyon ni Inday? Opo, may isang taon na po kami nung January 20, 2011 po. Okay. Kayo naman po ni MJ? Ito naman to, nung November po kami, bali magdadalawang taon na po kami to. Oh. 2010 po. Oho, so mas matagal na si MJ. Una ko po siyang naging kalibing kaysa po sa kanya. Okay. Ano naman po ang naging kasalanan ni Ate Marisa, Kuya Boyet? Wala po kasi sa kanya po, pagka yung galing siya sa trabaho, mahilig po ako, malambing ako sa asawa eh. Pagka nalambing ko siya. Siyempre pagka nakaiga ko kami, hindi ko nawawala sa asawa yung ako. Darling, pahingi nga isang na pagbigyan, naaway niya ako. Umiinit ang ulo ko. Sabi ko, parang nagsasawa ka na yata. Parang papaitan na ako, mapait na ako na ayaw mo na sa akin. Pero Mang Boyet, naunawaan po ba ninyo na kaya po niya ayaw? Kasi nga po yung 5 anak ninyo, hindi nga po ninyo nabubuhay. Hindi sa kanya hinihingi. O kung pagka may paggusto ko lang sa kanya, humihingi Hindi nga po. Kasi ang kinakatakot po niya, madagdagan pa ang anak ninyo na hindi na naman po masusuportahan. Kaya ang inaano ko po sa kanya, hindi ko naman binubulong ko sa kanya, binasag. Ako, hindi ako nahihiya. Kasi may mga asawa kami. Sabi ko sa kanya, hindi ko ito ilalabas ko ito. Kasi iningato ko rin dumami rin yung anak ko. Bakit nga daw nung araw na hindi siya po pwede, pinipilit ninyo? Ay ba hindi kayo daw nakakaintindi? Ayaw nga daw po niya magkaanak. Lalaki po ako kasi dala rin siguro ng hilig ko rin, na gusto ko rin po siya magamit. Ay ayaw niya talagang pumayag. Malambing lang daw kasi nga si Kuya Angelito at hilig niya. So pag hindi siya pinagbibigyan, init ulo, galit. Nako, sa aming pagbabalik, tanungin natin kung kanino ba siya seryoso. Sa 3, abangan nyo ang sagot ni Kuya Angelito. Magbabalik ang Face to Face. Kaya kung namalikuran niya ako, nawa ko sinusunod niya. Hindi naman ako siya nagagalit. Pag hiningit-ingitan po ako niya, ay sabi ko, mukhang may pagnanasa rin sa akin siguro ng babae to. Ligawan ko kaya to, pera ko kaya ng pagmamahal ko. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup. Mismong si Ate Inday na ang tumabi kay Angelito. At ang sinasabi nga niya, mahal ka daw niya, Kuya Angelito. Nagsasawa ako, Angelito! Turo mo dyan! Ha? Maraming nagsabi to. Marami nagsabi! Sino ang gumagamit ng droga? Pa-drug test tayo ngayon! Marami pong nagsasabi doon sa street ng... Bakit mo sinasabi, MJ, na may utang na loob si Ate Marisa sa inyo? Ako may utang na loob! Anong naging utang na loob niya? Utang na Kakasabi mo labas. lang. Utang na loob po, sa akin po siya minsan nanghihiram ng pangangailangan niya pambili ng bigas. Utang yun! Dahil Babayaran hindi ko naman yun! po alam na mag-asawa sila. Nalaman ko lang po ngayon na wala na akong trabaho sa... Late mo na nalaman na asawa nga ito ni Mang Angelito. Masakit po sa akin dahil bakla po ako eh. Marunong Wala naman talagang totoo sa'yo, bakla Wala ka! magtutong sa akin habang nabubuhay ako. So ang sinasabi... Kami ang asawa ko. So ang sinasabi mo kasi dati, lumalapit si Ate Marisa sa'yo dahil kilala ka nga niya dun sa lugar ninyo, nangungutang siya sa'yo. Opo. So bakit hindi po ninyo ang Mang Angelito inamin kay MJ na si Ate Marisa po ang misis nyo at kasal kayo? Hindi ko po talaga inamin sa kanya kasi pag maano ko rin po siya eh. Kailangan ko po siya nung nadisgrasya na po ako at wala na po akong trabaho eh. Kailangan niyo siya. Oo. Opo. Kasi sa kanya po ako humihingi rin minsan po ng panggastos ko po.
So bakit naman po nangyaring nakapasok sa eksena si Ate Inday? Ito naman po kasi ito, doon po dumadaan sa harapan po ng bahay namin. Kasi po to, ang trabaho nito, nagmamanicure po. Aha. So kung wala na kayong pera, wala po kayong trabaho, saan po kayo kumuha ng pambayad kay Ate Inday? Piniro ko pa siya. Sabi ko, Miss, pwede ba magpamanicure? Magkano ba mamanicure sa'yo? Sabi niya, 50 lang. Pwede ba utang? Sabi niya, pwede. Balikan mo lang mamaya. Di minanicure niya ako. Aha. Di habang minamanicure niya ako, di nahawa ko, ginihimis-himis kay ganito niya. Hindi naman ako siya nagagalit. Pag siningit-ingit po ako niya, kaya sabi ko, mukhang may pagnanasa rin sa akin siguro itong babae ito. Ligawan ko kaya ito, operan ko kaya ng pagmamahal ko. Wow! Nung inoperan po ninyo ng pagmamahal, hindi naman tumanggi. Hindi po siya nagdalawang salita sa... Ang tanong ko, Kuya Angelito, bago po si Ate Marisa ang naging karelasyon nyo, meron na kayong dating mga girlfriend? Ganyan din po ba kayo kainit na para bang kumakaripas na kotse? Meron po, nung 18 pa po ako, yung po unang pag ano. Pero hindi katulad po ngayon. Mas grabe po ngayon itong ano ko. Paano po ninyo nasabing grabe? Kasi meron mo, ayaw na ng asawa ko. Siyempre, sa bilang lalaki po ako, naghahanap din ako ng katawan ko. Yun na po ba ang silbi ng isang lalaki? Hindi po, yung pagmamahal ko, gusto ko rin hindi lang pagmamahal na pinakakain ko lang siya. May pagmamahal ako kailangan kahit sa pangatong ko, ipagdama ko sa kanya, hanggang doon ang pagmamahal ko sa kanya, hindi lang sa pinakakain ko niya. So, sa makatuwid, para ang sinasabi po ninyo, mahal nyo na rin si MJ? Hindi ko po siya mahal. Hindi ko po siya mahal. So kung ganun din po na nagpapakita kayo ng init ng pagmamahal kay Ate Inday, mahal mo rin siya? Dito po, nagkaroon po ako ng pagmamahal dito kay Inday. Kay MJ po, wala po. Pero kay Inday, seryoso po kayo? Hindi ko rin po alam kasi nagkaroon na rin po ako ng pagmamahal sa kanya, pero mas mahal ko rin po asawa ko. Pero diretsa ang tanong, Mang Boyet, paano po ang mangyayari kung magkaanak kayo kay Ate Inday? Pag-uusapan po namin na kung ano, magkaroon ako ng trabaho, sisuportahan ko siya, pati yung bata. Binigyan na namin sa'yo lahat. Nailan na ako, inikutan pa ako. So sa kahuli-hulihan, Kuya Boyet, ang sinasabi mo pa rin ay mas pipiliin mo ang babaeng tumatanggi sa'yo na si Ate Marisa. Mas pipiliin ko po. So ang pipiliin niyo pa rin po si Ate Marisa. Ate Marisa, mukhang napaisip ka doon ng malalim sa sinabi ni Kuya Boyet na ikaw pa rin ang pipiliin niya. Ang tanong naman kaya, gusto mo pa rin kaya na magkabalikan kayo at magkaayos? Kahit naman po ni hindi ako Boyet? mahal ko naman po siya eh. Hindi lang naman po sa sex na nagmamahalan mag-asawa, di ba? Hindi naman po sa ganun lang nabubuhay ang mag-asawa. May mga anak din po. Matagal na rin naman po kami mag-asawa eh. So mukhang talagang may pag-asa pa na maayos ang relasyon na ito ni Ate Marisa at ni Kuya Boyet. Sa tulong po ng ating trio tagapayo, yun nga po ang hangad naming lahat. Sana nga, maayos pa at maliwanagan naman si Ate Inday at si Ate MJ. Umasa sa babae, di ba? Maghanap buhay tayo, malakas pa naman. Saka yung sexual na pangangailangan, medyo ilagay mo sa tama. Bigyan lang yung pagiging babae. Respeto na yung babae. Kasi pag gano'n naman kasi, may asawa rin siya, di ba? Alam nyo, Inday, magduda ka kung isang lalaki, walang ginagawa kung humihinam kasi ng pera, ng pinansyal, Hinahinay tayo sa pagsabi ng mga parang mga anak din natin, hindi nagagawa sa mga nakikitang mga problema. Kasi syempre, pag ganyan yung pananalita mo, parang lahat ng mga tao nagugulat din. Attorney John, talaga po bang may pag-asa pa na magkaayos si Ate Marisa at itong si Kuya Angelito? Nakausap po namin siyang si Ma'am Boyet at si Inday
Inday saka si Marisa at napagdesisyon na naman ni Boyet na talaga ang pipiliin niya ay si Marisa. Ano po, ipinaliwanag din po natin kay Inday at kay Ma'am Boyet ang aspetong legal ng ginagawa nilang yung sinasabi nga po nilang kanina mga pagtatalik o relasyon po nila na considering nga po na pareho po silang kasal, si Ma'am Boyet po ay kasal at si Marisa po ay Inday po ay kasal din, pwede po silang makasuhan ng concubinage at adultery. Ano po, ito naman po ay sinabi po natin kay Ma'am Boyet na nga po tigilan po niya yung mga bagay na yun at maaari po siya makasuhan ni Aling Marisa. Ano po, sinabi naman po niya na sumasang-ayon naman po siya dito at yun nga po pinipili niya po si Aling Marisa at nangako naman po siya na gagawin na po niya yung mga obligasyon niya kay Aling Marisa at hindi na po aasa sa financial na bigay ng ibang tao sa kanya. Yun lang po, tsaka Marisa. Usapan namin kanina ni Aling Marisa Chang. Doon ko napag-alaman na itong si Boyet pala ay nangyayari itong mga fits ng pag-aaway nila every time na nakakainom. So balik tayo sa inom na nagiging problema na tuwing Sabado at Lunes. Nagtaka pa nga ako may schedule Sabado at Lunes kasi ito daw yung mga pagkakataon na ang mga kaibigan at ibang mga yun yung araw ng mga sweldo. So yun yung araw na siya ay umiinit ang ulo at kung ano nga ang nangyayari sa kanila. Siguro, Mang Boyet, dapat yung isipin, unang-una dito, meron po kayong obligasyon sa inyong mga anak na nakakalimutan nyo. Siguro ngayon dapat natin pag-usapan kung ano ang nararapat para sa ikabubuti ng pamilya. Kasi 5 yung mga batang yan, no? Tapos meron pa kayong 2 years old. Kaya nung panahon na nandyan itong si MJ, kapapanganak lang nitong si Ate Marisa, hindi niyo ba nare-realize? Kayo rin po ang gumagawa ng mga problema na kawawa na naman itong mga batang ito na nakikita minumura ang kanilang ina. Sana maintindihan niyo, Mang Boyet, kung ano po ang nararapat sa isang responsable at mabuting ama. Ang ikalinga ang kanilang pamilya, ang mga bata, at maging financially capable kayo para sa ganon ay may ayos nyo ang inyong pamilya. Para po sa ating mga panauhin na nandito po sa pula, sa buhay na ito dito sa mundo ay mayroon po tayong tinatawag na pangunahing asal o sa English, priority of values. Kung nangunguna po ang pangailangan sa pangatawan na tinutugunan po ninyo, yan ang number 1 sa inyong priority of value, ay nagkakamali po tayo. Kaya mayroon pong mas mataas pa na asal o panuntunan sa ating buhay, yung spiritual value po. At yun ang pangangalawa yun, yung moral value po natin. Kaya, Mang Boyet, ay kailangan pong manaig ang iyong isip at ang iyong puso laban sa kung anumang pangangailangan lamang sa sexual na espiritu. Salamat. Salamat ng marami sa ating trio tagapayo. So Ate Marisa, kaya mong patawarin si Kuya Boyet. Marami na po akong sakit na naranasan niya pero pinapatawad. Ganun po ninyo siya katalaga kamahal. Opo, dyan na po ako nadapa, dyan na rin ako madadapa lalo. At okay naman po sa inyo na kahit kayo magkadapa-dapa, basta kayo magkasamang Yan dalawa. po malumpo. Ay, kita mo nga naman. Isang ka ba makakakita ng ganyan, Kuya Boyet? Oh. Kailangan siguro unawain nyo na lang po talaga pagka yung mga araw at mga betsa na hindi po pwede, wag na lang po kayo dun mga lapit. Sa ibang araw na lang. Hindi ba kaya, Mang Boyet? Kaya naman. Narinig nyo naman po, Mang Boyet, hindi pa kayo nakakahingi ng tawad, pinatawad na po kayo. Paano na po ngayon? Si Inday at si MJ? Kung siya sa masaya dun siya, suportahan ko na lang siya. So naniniwala ka, Ate Inday, na doon pa rin talaga mas masaya si Kuya Boyet kay Ate Marisa? Saan po siya masaya, suportahan ko na lang siya. Oo. Ikaw, MJ? Yun po, yung tulad po sinabi ni Mary Ann. Yung support. Paano pag dumating ang araw kumatok ulit si Kuya Boyet? Bubuksan ko po. Pasok ka, tuloy ka. Pero hindi na po sa ganun mangyayari. Kasi alam ko na po tinataihan na po ako, iniiputan pa. Masakit po sa akin. Kasi yung itutulong ko sa kanya, itinulong ko na lang sana sa nanay ko. Kasi nag-iisa na lang yung magulang ko. Tama.
Chang. So paano po, Mang Boyet? Patawarin mo na ako sa nagawa kong kasalanan sa'yo. Kung nabulo ko rin pati yung pamilya mo, pati yung sarili mo. Sana mapatawad mo ako. Ganon din sa'yo, Angel. Sana mapatawad mo rin ako kung nagsinungaling ako sa'yo. Sana makakita ka pa ng lalaki na magmamahal sa'yo ng totoo. Sana doon na lang. Marami pa sa kanya mo sabihin yan, di sa amin. B1, pahing ang upuan para kay Kuya Boyet. Sana mapatawad mo rin ako. Lagi naman kitang pinapatawad eh. Kung malaki ang nagawa kong kasalanan sa'yo, sana patawarin mo pa uli ako. Hindi mo pa uli ako. Basta huwag mo lang akong bubugugin. Pagmamahal na lang. Huwag mo lang akong gaganyanin ng mga bata, pwede na. Wala na mga ngipin, kiss pa. Nakakaingit naman kayo. Kita mo nga naman, talagang sa kahuli-hulihan, Kuya Boyet. Ang misis mo pa rin ang nandyan para sa'yo at ang mga anak mo. So sana po, hangad namin nga na wala nang mangyaring bugbugan, wala nang pilitan. At sana nga po, sabay kayong pumunta sa center para mas mapaliwanagan po kayo at para mas maunawaan po ninyo. Mang Boyet, yung kesa pang inom nyo, doon nyo na lang itulong doon sa center. Kung talagang may kailangan donasyon na bigay na 20 pesos, bigay nyo na po yun. At sana nga po, makahanap pa rin po kayo ng maayos na trabaho para sa ikabubuhay ng mga anak po ninyo. At Ate Inday, ganun din kay MJ, dalangin namin na kung ano man ang tunay na magpapaligaya sa inyo, yun naman din ang mahanap ninyo matapos natin mapag-usapan at maayos ang problemang ito. Salamat sa pagtitiwalang binigay nyo. Amina na po tayo mga kapatid, anong napaka-importanting aral na naman ang ating natutunan. Ang obligasyon ng isang asawa sa kanyang kabiyak ay hindi po natatapos sa pagsisiping at pagkakaroon ng mga anak. Ang pagsasama ng mag-asawa ay palagi pong nakasalalay sa bawat isa. Mahalagang intindihin ang nararamdaman ng bawat isa at marinig ang bawat panig. Pero higit sa lahat, sa kahit na anong samahan, talagang napakahalagang mangibabaw ang respeto po. Dahil kung wala nito, ang samahan ay siguradong guguho. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, kahit ano ang gawin na pag-iingat at pag-aalaga ng isang asawa sa isang pagsasama, kung hindi naman ito gagawin ng kabiyak niya, asahan na ang tiyak na pagkawasak ng pamilya. Salamat po sa inyong lahat sa pagsama niyo sa amin. Sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad. Kay B1 at B2. Sa ating trio, tagapayo. Ang ating mga sausawero at sausawera. At syempre pa sa ating mga bisita, salamat po sa pagtitiwalang binigay ninyo sa amin dito sa Face to Face. Salamat din sa lahat ng mga sausawero at sausawera natin online, worldwide, na palagi pong nanonood at tumututok. Salamat po sa inyo. Sana po manood kayo tuwing Sabado, 10:30 ng umaga ang Untold Stories mula po sa Face to Face. Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Sang Ami, na lagi pong nagpapaalala na ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes, Pinabayaan nila ako. Becky, puno ng hinanakit sa mga kapatid. Magkada mo may kasalanan kung bakit ka nakulong. Nagkamali na nga ako, di ba? Sana doon sa pagkakamali ko, itayo nila ako, hindi yung pinabayaan nila ako. Para makaganti, pensyon ni tatay, kanyang sinarili. Naku po, magpupunta sa tindahan, sinasabi niya, magsilayas nga kanya mga patay gutom, dadalaw. Tambuyan niya. Kulang pa yung dinadanas nila ngayon. Asawa ng kanyang mga ate, kanya ring inakit. Jowa ng sisteret mo Wala yun. sa kailang, basta sa akin siya. Masaya ka na nagamit mo sila para makabawi sa mga kapatid mo. Face to Face, ngayong Biyernes, 10:30 a.m. Dito lang sa TV5.